Marapat lamang, Panginoon, ay kay sambahin, dakilain, papurihan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, for even though we are not worthy, but you made us worthy to experience you, your power, to make us feel that we are loved by an awesome God, the God who created the heavens and the earth, the God who never rejects anyone who draws near to Him. Kaya Lord, salamat po at mayroon kaming Diyos na buhay, na kayang kumilos higit sa aming inaasahan. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapakumbaba ngayong umagang ito. Lord, we are in awe of your glory, of your holiness, O Lord. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na kami inyong siyasatin. Ang aming puso, isipan, buong katauhan namin, Lord. Siyasatin niyo po kami, Panginoon. At hayaan po ninyo na matagpuan niyo kaming malinis na sisidlan. We are ready to receive today, O God, your word, your promises, Lord. Salamat, O Diyos, sa paglilinis na ginawa ng iyong banal na dugo ngayong oras na ito. Tauharin mo kami, Panginoon. And salamat, Lord God, for you are now clothing upon us the robe of righteousness. Iyaan niyo po, Panginoon Diyos, na ngayong araw na ito, wala kaming ibang itaas kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord, we declare your power in this place. Lord, dadaloy ang answered prayers, ang healing, ang deliverance, provision shall flow in our midst. And Lord God, hayaan niyo po na ang buong lugar na ito balutin ng iyong dugo. And we declare that this place is a holy ground. And Lord, we are in awe of your goodness, your grace, and your mercy in our lives. Kaya Panginoon, hindi lamang po kami mai-inform today, but we will be transformed from glory to glory according to your image. Lord, nangungusap ka sa amin in a very unique way. Bagamat kami marami ngayon sa lugar na ito, even those who are in the online, kasama namin, Panginoon, pero alam namin may pangungusap ka in a very unique way sa buhay namin. Salamat, Lord. We entrust to you everything, O God. We declare the total defeat of the devil in our midst. No works and plans of the devil shall ever prosper in our lives. At salamat din, Panginoon Diyos, sapagkat malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat na marami, Panginoon. We entrust to you everything. We claim the victory of today. Salamat, O Diyos, sapagkat lalabas kami sa lugar na itong puno, nag-uumapaw ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, Panginoon. We thank you and we honor you, Lord, as we seal this prayer by your blood. Sa iyo po ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. You may all be seated, please. Sama-sama po nating i-declare ang Luke chapter 4, verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin si Jesus. Thank you, Lord. At sama-sama din po nating ideklara ng ating pong kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Pwede bang ngitian mo muna yung katabi mo? Ngitian mo siya ng ngiting matamis na parang nag-almusal ka. Okay, ngitian mo siya, sabihin mo sa kanya, partner, paganda ka talaga ng paganda. Pagwapo ka talaga ng pagwapo. Wow.
Nakakatuwa, nakikita ang glory ni Lord sa bawat isa. Amen? Praise God. Ang ating pong minamahal na Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa lugar po ng Dunedin, New Zealand, to celebrate ang anniversary po natin doon. Pakisama po lagi natin, as we always do, ang atin pong mga spiritual parents pagdating po sa kanilang travel, the protection, the covering, and also the power na kumikilos through the Holy Spirit in those crusades and series of conferences. So please, pinagpe-pray po ba natin sila? Amen. Balagian po nating ipag-pray ang ating mga minamahal na spiritual parents. So ngayon pong buwan ay pumapasok na po tayo sa tema na apostolic holiness. Kabanalan. Hurt people. May mga pagkakataon kapag ang isang tao ay hurt, siya po rin ay mananakit ng iba. No wonder, kapag meron kang katrabaho o kaklase na laging nakakasakit sa'yo, binubuli ka, ibig sabihin nun, may dala-dala siyang hurt sa kanyang puso't isipan. Kaya please, wag mong patulan. Kapag may nananakit sa'yo, hindi mo dapat pinapatulan. Dahil mayroon ding silang hurt na dala-dala. They need to encounter God. Amen ba? And also, healed people, heal people. Sino po dito ang pinalaya at pinagaling na ni Lord? Ibig sabihin, kung ikaw ay healed na, you don't hurt people. You should be able to heal them as well. If you are forgiven people, forgive people. Napakadali pong i-analyze. Kung malalaman mong ikaw pala'y pinatawad sa kasalanan mo, nangangahulugan lamang, and it is also automatic for you to also forgive others. Mahirap naman yung ikay pinatawad ng Diyos, pero hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa. Which leads us to say that it takes courage to forgive. It also takes courage to ask forgiveness. So ngayong araw na ito, mostly po kasi ang pinag-uusapan natin is always to release forgiveness. But today, we're going to talk about the power of repentance. So ang topic po natin is restored by repentance. Sabihin nga po natin, restored by repentance. Ano po ba yung repentance? Repentance is an inner change of heart and mind and an outward change of life. Kapag po may repentance, laging may pagbabago. Sabihin nga po natin, pagbabago. Yang katabi mo ay hindi na siya parehas 2 years ago. Tama po ba? Bukod sa nagbago ang kanyang itsura, medyo nabawasan ng buhok, meron din po diyang medyo namusyaw o kaya namuti. So, in a span of 2 years, napakarami pong pwedeng mabago. At kasama po pala doon sa tinatawag nating change, ang repentance which determines our heart and mind kung ito ba'y nagbago and our outward lives kung ito ba ay nagkakaroon ng pagbabago. Naalala ko po, nung ako po'y nakatanggap kay Lord, nakilala ko po siya as my personal Lord and Savior way back when I was in high school, ay naalala ko pong ang pinakaunang binago niya sa akin, abrupt. Biglang pagbabago ay dalawa. Una po ay ang aking pagmumura. Ako po'y lagi nagmumura, kakabit na po yun ng aking salita. Hindi pwedeng ako'y magsasalita ng isang sentence na walang kasamang curse or pagmumura. Pero nung ako po'y tumanggap kay Lord, para bagang pag ako po ay nagsasalita, bigla akong hindi na ako yung natural na magmumura. At kapag nakakarinig po ako ng pagmumura ng ibang tao, umiiging po ang aking tenga. That is called an outward change. Okay? Outward change yun. Ang pangalawang nabago po sa akin is when I was also in high school. Ako po kasi manginginom na. Lasenggo. Napakabatang edad. At naalala ko po noon,
Doon pa namin ginagawa ang paglalasing sa chapel ng amin pong subdivision. At sinusundo po ako ng aking mga magulang, inaabot ng alas 2, alas 3 ng madaling araw, at habang kami naglalakad, ako'y tinatamaan ng aking ama. Sa sobrang gigil niya na sa akin. Isa-isa na nga po ako ay mapapariwara pa. Wala nang pagbabawian. So ano po nangyari? After po nang tanggapin ko si Lord, when I had repented of all my sins, abruptly, nawala po ang aking appetite pagdating sa pag-iinom. Kahit ako'y makakita ng pulang kabayo na namamawis-mawis, hindi na ho ako naaakit doon. Ano po nangyari sa akin? There was an inner change of my heart and mind. Remember that if you repent of your sins, nagkaroon ng tunay na repentance, ang unang nababago ay yung loob, yung puso, yung isipan. At minsan, yung pagbabago ng puso at isipan, hindi agad kasabay ang pagbabagong panlabas. Paminsan-minsan, nababago ka sa isip at puso mo, pero it takes time para mag-manifest ito sa labas. Kaya po, please, be patient with everyone. Sabihin mo sa iyong katabi, be patient with me. Huwag mo agad uhusgahan na, tagal-tagal mo na sa church, ganyan ka pa din. We are not judgmental people. And we do not judge a person by just an act or a certain word na kanyang binitawan. Why? Because everyone is undergoing a process. Sabihin nga po natin, I am a work in progress. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpapasensyahan na kita. Because certainly, as long as we live in this world, nagkakaroon po lagi tayo ng challenges when it comes to our character. Marami pong tao ngayon hindi marunong mag-apologize. Ito po yung pansin ko. Ito po yung opinion ko lang ha, pansin ko po. Ang mga Batanggenyo, tayo mga Barako. Tama ho ba? Tama ho ba? Ay sa ating pong kabarakuhan, ay nahihiya po tayo mag-express through words. Nahihiya kang banggitin sa iyong asawa na mahal mo siya. Tama ho ba? Laging sasabihin ng iyong asawang babae, I love you dear. Sagot mo naman, ito. Para bang ikaw ay hiyang-hiya na mag-express ng iyong pagiging... At kapag ikaw na may nagkakamali, may pagkakataon din na hirap kang magsalita ng sorry. Na kapag alam mo nang ikaw ang may mali, ang unang gagawin mo, ikaw ang unang magagalit. Sabihin mo sa katabi mo, parang meron na naman siyang pinapatamaan. Laging ikaw ang unang magagalit. Pagka ikaw ang may mali, alam mo na ang style. Para hindi ikaw mabagalitan, ikaw muna ang unang magagalit. At sasabihin mo doon sa iyong asawa, bakit ka ako gayon? Pinagalitan mo yung sarili para hindi na siya ang maubos ang panahon na magagalit sa iyo. Pero ibig ko sabihin, gusto mo laging ilipat ang blame sa iba para hindi ikaw ang mapagsabihan. Na para bang pride na natin yon, na ayaw nating napapagsabihan at na itatama. Uy, ako gayon may kausap pa. Para bagahong sa atin pong pagiging mga Batanggenyo, o kung ano man ang iyong pinagmamalaki sa buhay, lalo na ho yung mga medyo malayo na ang narating sa buhay, naku, wag mo yung basta itatama. At siya'y magagalit at sasabihin niya sa'yo, abay, sino ka? Magpatayo ka muna ng bahay bago mo ako pulaan. Bumili ka muna ng magandang sasakyan bago mo ako pulaan at i-correct. Hindi niya alam, ginagamit na instrumento ng Diyos yung mga tao sa kanyang paligid para po siya ay magkaroon ng inner change of heart and mind which will result to an outward change of life.
Kaya po maraming tao hindi nababago, ayaw magpatuwid. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Sige, sabi, buti na lang. Ikaw ay nagpapatuwid. Meron pong dalawa tayong pagkukumparahan. Si David at si Saul. Parehas po silang nagkasala, pero magkaiba po sila pagdating sa repentance. Tingnan po natin kung ano po ang sitwasyon. Unahin po muna natin ay si David. 2 Samuel chapter 12, verses 13 to 14. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan said to David, the Lord will forgive you even for this sin. You will not die. Bantayan natin to ha. Verse 14, but you did things that made the Lord's enemies lose their respect for Him. So your new baby son will die. Si David, na haring inanoint ni Samuel, pinagkapili-pili ni Lord na susunod na hari kay Saul, siya mismo ay nagkaroon ng matinding kasalanan sa harap ng Diyos. At napakabibigat na kasalanan po yun. Ano po yung una? Nagkaroon po siya ng sin of adultery. Pinagnasahan niya ang hindi niya asawa. At nagkaroon po sila ng relasyong illegal. Ang tawag po sa panahon natin ngayon ay illegal loving. Meron daw pong 11 kautusan sa Biblia. The 11 commandments. Kala ko 10 lamang. Hindi, yung number 11 ay huwag kang aamin. Napakahirap aminin minsan ng pagkakamali. Kahit nasa harap mo na, kahit kitang-kita na, huli ka na sa aktong ikaw ang may mali, gagawa pa rin ang paraang lumusot. Pero si David, hindi po ganon. Sabi sa verse 13, I have sinned against the Lord. That's all. Inamin niya agad. Bukod sa sin of adultery, nagkaroon din siya ng sin of murder. Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba para silang dalawa ang magkatuluyan. Adultery and murder. Pero alam niyo, sabi ni Lord, the Lord will forgive you even for this sin. Ang Diyos pala hindi tumitingin sa standard ng tao na ang kasalanan ko'y mataas, ang kasalanan mo'y mababa lamang. Pag mataas ang kasalanan mo, matindi rin ang kailangan mo para mapatawad ka. Pero pag hindi gaanong mataas ang level ng kasalanan mo, madaling patawarin ng Diyos yan. Hindi pala ganun tumingin si Lord pagdating sa kasalanan. Ang Kanya lamang tinitingnan ay ang kasalanan mong tunay na inaamin at ang kasalanan mong gusto mong ilusot. Dalawa lamang ang kategory ng kasalanan sa harap ng Diyos. Isang inaamin mo ng totoo at isang gusto mong ilusot. Saan ka kaya doon? Taas ang kamay ng umaamin. Taas ang kamay na nagpapalusot lagi. Ay, nahiya pa halata naman. Si David, kahit gaano kabigat ng kanya pong naging offense, sinabi ng Diyos, you'll be forgiven. Hindi ka mamamatay. Hindi kukunin ang kaharian sa'yo. Pero anong naging kanyang consequence? Mamamatay ang kanyang anak. The baby will die. Every sin, kahit ito'y pinatawad na pala ng Diyos, laging meron itong kakabit na consequence. Ang kapatawaran ng Diyos, hindi nakakahulugan na hindi mo mararanasan ang consequence ng kamalian mo. Amen ba? Kasi po, meron mga nagsasabi, ako na may humingi na ng tawad sa Diyos, bakit nararanasan ko pa ito? Kasi hindi pwedeng i-violate ni Lord ang principle of sowing and reaping. Na kapag ikaw ay may ginawa,
maganda man o mabuti, aanihin mo ang bunga nito. So irrespective kung pinatawad ka ng Diyos, still, you may. Kaya po ang word ko yung may. You may experience the consequences of what you have done. Irrespective kung ikaw ay hari, kung ikaw ay hindi hari, kung ikaw ay servant, ano man ang katatayuan mo sa buhay, kapag ikaw ay nagkasala, laging mayroong katapat na consequences. Amen? Umamin agad si David. Pero kaibahan ay kay Saul. Si Saul po, basahin natin. 1 Samuel chapter 15, verses 13 to 16. Ibang-iba si Saul. Kung si David umaamin agad, alam nyo na kung ano ang kay Saul. When Samuel came near to Saul, Saul greeted him and said, "The Lord bless you. I have obeyed the Lord's commands." Ano po ang konteksto nito? Sinabi na ni Lord kay Saul na ang buong Amalekita o the Amalekites, kailangan batayin lahat, kasama ang kanilang mga ari-arian, mga hayop, wala pong ititira. Pero anong ginawa ni Saul? Siya po ay nagkaroon ng tinatawag na partial obedience. Anong ginawa niya? Verse 14. But Samuel said, "Then what is that sound I hear? Why do I hear sheep and cattle?" Ano yung naririnig ko? Bakit parang may maingay na tupa at mga baka doon sa likod? Verse 15. Saul said, "The soldiers." Sabihin natin, the soldiers. Dito pa lamang, wala nang repentance. May mali na siya kasi hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Tapos nung siya po'y ikinumpronta na ni Samuel, ang kanya pong sabi, ay yung mga soldier. Hindi siya marunong mag-own ng kanyang sariling mga desisyon. Ang mark pala ng isang mature na Kristiyano, he or she knows how to be accountable with his own actions. Ikaw ang hari, tapos ituturo mo yung iyong soldier. At sabi niya, the soldiers took them from the Amalekites. They. Sino ho ditong ganon? Kapag nako-confront ka, pagdating sa iyong kamalian, you always tend to point to other people. Parang si Eva o si Adan, nung kinompronta ni Lord, tinuro ni Adan ay si Eva. At nung si Eva naman na nagpaliwanag, itinuro niya yung ahas. At nung yung ahas naman, sino tinuro? Wala. Siya napagbuntunan. Ano mo ibig ko sabihin? Minsan nagiging nature natin na umiwas sa accountability. You made your decision, therefore, you should be accountable with that. Ay, ang gagawin ni Saul, tinuturo niya yung kanyang tauhan. Yung mga yan po ang kumuha. Para sinasabi niya, kung ako hindi ko kukunin yan, pero yung aking mga soldier, sila ang kumuha, nagpapalusot. They saved the best sheep and cattle to burn as sacrifices to the Lord, your God, but we destroyed everything else. Tanyo ha? Itinuro niya yung kanyang kapwa, pero nung tinuro niya na yung sarili niya, dinestroy namin lahat Pero ang problema, kinuha ng mga yon, kaya hindi namin na-destroy lahat. Parang gusto niya pang pasakayin si Samuel sa kanyang gustong mangyari, sa kanyang palusot. Sabihin mo please sa katabi mo, sabihin mo ulit sa kanya, huwag ka nang magpalusot. Tanggapin mo na lang. Amen po ba? Ay, ano sagot ni Samuel in verse 16? Sabi ni Samuel, stop! Tama na ang paliwanag mo. What's wrong is wrong. At sinabi ni Samuel sa kanya, inutos na sa iyo ng Diyos na patayin lahat, pero bakit hindi mo siya sinunod? At dahil dyan, ano po ang sunod na nangyari sa verse 22? But Samuel answered,
Which pleases the Lord more? Burnt offerings and sacrifices or obeying His commands? Kung kayo po ang tatanungin ko, ano ang gusto ng Diyos? Yung iyong offering at yung iyong sakripisyo o ang pagsunod sa Kanyang utos? Ano ang sagot? Sinagot na rin ni Samuel. It is better to obey the Lord than to offer sacrifices to Him. Kaya walang silbi ang matindi mong pag-iyak tuwing worship services kung paglabas din lamang dito, hindi mo i-apply ang kanyang mga prinsipyo. Walang silbi ang iyong mga pagluhod at pag-o-offer sa Diyos ng iyong paglilingkod kung yun namang mismong salita niya na para sa iyo, iniilagan mo lagi. Parang pag may sinasabi si pastor sa stage, lagi mong sasabihin, yun, ikaw ang pinatatamaan ni pastor. Laging sa iba. Pakinig mo yon. Pakinig mo yung sabi. Para sa iyo yung. Never mo nang narinig sa katabi mo yon na, ako yun eh. Laging sasabihin mo, pakinggan mo, ikaw ang sinasabi ni pastor. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ikaw talaga yata ang pinag-uusapan ngayon. Ang sabi po doon, it is better to listen to Him than to offer the fat from rams. Hindi sinabi ng Diyos na huwag kayong mag-offer o huwag kayong magdala ng sacrifices ninyo. Ang sinasabi ng Diyos, piliin mo yung mas mahalaga na sumunod sa Kanya. Ipakita mo ang iyong open heart. Ipakita mo ang mind mo na nais mong mabago. Because that is much better. That is a better worship than what you do on the outside. Pwede nyo pong pekein ang mga tao sa paligid nyo. Pwedeng mabubulaklak tayong magsalita, pero hindi naman nakikita sa gawa. Kaya ito po ang pinupuntos ni Samuel. Hindi pwede na half-hearted ka sa pagsunod. O para siya lamang ang pagsunod. Because partial obedience is still disobedience. Ano po sabi ng verse 24? Then Saul said to Samuel, I have sinned. O ba nga naman, may kilala ko ba kayong ganon? Yung pag nasukol na, saka palang aamin. Pag nasabi na sa kanya at naibakita na, wala na siyang lusot, sasabihin niya, ay pasensya na, talagang ako'y nagkamali. Pasensya na. Naalala ko tuloy nung ako'y nasabitan ng motor yung aming pong sasakyan. Ay sa tunay naman po siya po may kasalanan. Nasa tama akong lane, siya biglang sumingit. Ay di siya po'y natumba. Nagalusan. Ay siyempre tayo po ay Kristiyano, so naaawa tayo. Alam nyo, yung pingkot po ng aking sasakyan, sa awa ko ho ay hindi ko na ho siya siningil. Pastor, ay dapat sinisingil mo. Mamimihasa ang mga yan. Yan ang mga katwiran ng iba. Dapat pinapaunawa mo sa kanilang sila'y mali. Sigilin mo, pagalitan mo, sermonan mo, kasi ikaw ay inargabyado. Kagandang pakinggan, parang tama nga naman eh. Pero ang heart ko po nun eh, siya po eh, ang trabaho niya po ay nagra-rider. Tapos siya po ay babae pa. Ay tapos payat na payat. Tapos ako'y laking-laki. Sabihin, bubuli ko, walang ginawa ko. Parang hindi kaya ng loob ko yun. Kahit ako na ang lugi. Wala. Nagpa-police report ako pero hindi ko rin ipinasa sa kung saan. Ay di pingkot ang aking sasakyan. Ay ano ngayon, pastor, nangyari? Maganda rin pala yung medyo pinapalampas mo ang sala ng iba. Dahil pag bumalik sa iyo, mapapawaw ka.
Alam nyo nangyari? Aba, yun hong aking sasakyan ay isinabay ko ngayon kay Bishop. Dahil yung kay Bishop ho'y nagkaroon din ng tama. Ini-repair ngayon. Nakausap ko yung manggagawa nung kay Bishop Rev, gawin na rin natin yung sayo. Kayo, sige. Ngayon, nung ako'y magbabayad na sa dapat kong bayaran, sabi sa akin wag na, libre na yung para sa iyo. Wow. Hindi na ako nagastusan ng papunta sa mga kasa na yan. Hindi na ako nagastusan papunta sa pulis o kung ano-ano pa. Ang Diyos po ay may paraan para ibalik sa iyo ang kabutihan. Ano ang ibig kong sabihin? What you sow, you will reap. Ang tinanim po ni Saul ay pag-disobey. At nung siya'y nasukol na, alam niyo, sukol ko yung babae. Pwede ko siyang akusahan nung oras na yon. Sukol na Dapat pala marunong ka ding mahabag. Sabi mo sa katabi mo, ako'y nahahabag sa iyo. Ba't ka nahahabag sa katabi mo? Dapat lamang ikaw ay laging may habag sa kapwa mo. Amen po ba? Dahil kaya ka Kristiyano, kinahabagan ka ng Diyos, mahabag ka rin sa iyong kapwa. Amen? So what happened next? Umamin lang po si Saul kasi siya po'y nabuking na. Pero hindi mo talaga sincere ang kanyang repentance. And in return, the kingdom was taken away from him. At kung tutuusin, mas mabigat ang sin ni David compared sa kay Saul. Pero bakit ni-reject ni Lord si Saul? At si David ay hindi. Ang kasalanan lang naman ni Saul, hindi niya pinatay lahat ng mga dapat patayin. Parang minor lang ito kumpara kay David na nagkaroon ng adultery and murder. Pero yung kay David, pinatawad ng Diyos at hindi siya siningil. Hindi inalis ang kingdom sa kanya. Meron lamang namatay sa kanyang pamilya. Pero kay Saul, sa kanyang pag-disobey at sa kanyang pagpapalusot, ano ang nangyari sa kanya? Dito sa moment na to, binawi na ng Diyos sa kanya ang kanyang kaharian. Kaya pala minsan may nawawala sa iyo. Hagya mo nang napagpaguran, napag-overtime man yung bagay na yan. Tapos biglang mawawala sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi mahilig kang magpalusot sa Diyos. Buti na lang walang ganun dito. Amen? David knew how to say sorry. Saul did not. Marunong mag-apologize si David. Pastor, marunong din ako mag-apologize. Tingnan natin kung ganito ang pamamaraan mo. Psalm 51 verses 10 to 12. Kapag kasi ikaw ay nag-sorry, anong spelling ng sorry? R-E-P-E N-T-A-N-C-E. Kapag ikaw ay nag-sorry, dapat yun ay last mo ng sorry doon. Hindi pwede na nag-sorry ka ngayon, sa makalawa, magso-sorry ka ulit sa same thing. Because your sorry is as good as your repentance. Kapag kayo nag-sorry at sinori mo ulit yun sa susunod na mga araw, it means fake ang iyong repentance. Pero true repentance is one sorry for one time and for all. Nabago ka na. Na-transform ka na. Psalm chapter 51. Verses 10 to 12. Sabi po ni David, nung siya po yung nagkasala, ito yung naging heart niya, yung prayer niya. Create in me a clean heart, O God, and renew a strong spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation, and uphold me with a willing spirit. 4 na bagay po ang hinihingi ng isang repentant heart. Kaya kapag nag-repent ka, ito ang pattern mo. Ano yung number 1? Clean heart.
Sa repentance, hindi lang po yung pag-amin. Kailangan hihingi ka ng malinis na puso, panibagong puso. Pure heart. Alam niyo ba yung kantang yon? Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Anong ganda ng chorus nun? A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Kapag pala ikaw ay nasa point na ikaw ay humihingi ng tawad sa Diyos, kantahin mo yun. Whenever I feel convicted of what I did, ako'y nagkaroon ng kalabisan o kakulangan sa Diyos, kasama ito sa ingredients ko. Lord, create in me a clean heart. Alam niyo ba yung kantang yun, yung pure heart? Kantahin nga natin ulit. A pure heart, that's long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. Sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Lagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. Let's sing. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Palapakan nga po natin si Lord. Yung clean heart mo ba lang pala is already a sweet aroma of worship na umaakyat daw papunta sa kanyang trono. So please, kapag ikaw ay nakaramdam that you feel like nagmalabis ka o nagkulang ka sa kaluwalhatian ng Diyos, lagi mong sasabihin sa Kanya, Lord, please, create in me a clean heart. Create in me a pure heart. Number 2. Ang sabi doon, right spirit. Sabihin nga po natin, right spirit. Sa bawat pagkakaroon ng pagbagsak sa kasalanan o sa kung saan man na hindi kalooban ng Diyos, lagi pong may panghihina ng ating espiritu. Naranasan nyo na po ba na kayo po ay lumalago sa Panginoon, pero dumating ang time na kayo po ay biglang nasadlak muli sa pagkakasala? Ano po ang inyong naging response? Nanatili na po ba kayong nakalugmok? O did you rise up and requested the Lord to renew a right spirit within you? Hiniling mo ba sa Diyos na muling palakasin niya ang iyong espiritu?
I remembered very clearly ang isa pong patotoo ng isang pastor na siya po, inamin niya sa kanyang kongregasyon na siya po ay nagkasala ng immorality. Ito po ay sa Amerika. Inamin niya na siya po ay nagkaroon, nasampahan ng kasong illegal loving. Napakatapang ng pastor na yon. Bakit daw? Kasi daw lugmok na lugmok ang kanyang espiritu. Hindi kinakaya ng kanyang dibdib na siya'y manatili sa illegal na relasyon. Siya'y may asawa, siya'y may anak. At ang sabi ng Diyos sa kanya, confess to the congregation what you have done. And he did. Kinonfess po niya. At alam niyo po ang nangyari sa kanya? Natanggal po siya bilang pastor ng church. Bumalik po siya sa kanyang dating buhay bilang isang salesman. Nawala na po yung mega church na dating hawak niya. 10,000 ang umaattend linggo-linggo. Nung malaman ng congregation, buti na lamang may tumulong na isang pastor, otherwise sarado ang church. Buti na lang po may naiwang 3,000 na nagpatuloy. Iyakan po ang buong kongregasyon habang umaamin ng pastor sa kanyang malaking pagkakasala. Kaya po please, ipag-pray niyo po ang inyong mga pastor. Kung kayo po ay may mga matitinding challenges and attacks, how much more we, kaming tumatayo, kaming mga nag-aakay po sa inyo, mas matindi po ang challenges na kinakaharap namin. Hindi nyo lang halata na merong mga pinagdadaanan ng mga lingkod. At hindi yan magpapakita sa inyo na sila'y sugatan o sila'y nanghihina. We always want to be a model of strength. Kasi pag nanghina si pastor, manghihina ang congregation. Amen ba? May kausap pa po ba ako dito? Pinagpe-pray niyo po ba ang inyong mga pastor? So this person, aminado ang leadership niya. Wala silang ibang ginawa kundi tuligsain ang kanilang pastor. Hindi pa man siya umaamin sa congregation, he was already being persecuted by his own people. At nung pumutok na ang issue, doon na po nagkaroon ng matinding ligligan sa church. Why am I telling you this? Darating ang time kayo po'y magiging mga pastor din. Sino po dito ang alam niyang siya'y magiging pastor? Ayaw niya na pala. Sino pong alam niyang siya'y magiging matinding lingkod ni Lord, warrior siya ni Lord? Kung alam mong ikaw ay isang warrior ni Lord, gusto ko ding sabihin sa iyo, maraming gustong pumana sa iyo. Maraming gustong magbato ng curse sa iyo. Maraming gustong yung spirit mo ay i-down ng mga pagkakataon. And even the enemy is using many things in order for you to be there in the mud. Hanggang ngayon, hindi tumitigil si Satanas. Hindi sumusuko si Satanas. Lagi siyang may pag-asa. Aray, kakampi ko noon. Pihadong bibigyan ko lang uli ito ng pain. Magiging kakampi ko uli ito. Hindi ka sinusukuan ni Satanas. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi rin sumusuko ang Diyos. And greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya bagamat ang kaaway ay may plano from plan A, plan B hanggang plan Z, gusto kong malaman mo sa isang pitik lamang ng Panginoon, sa isang repent mo lamang, sa isang pagmamakaawa mo lamang at paghingi ng habag at paglilinis ng Diyos sa iyong buhay. Lord, restore to me a right spirit. Alam mo ba, ang lahat ng plano ng kaaway, mula pa nung umpisa hanggang ngayon, wasak lahat kapag ka ikaw ay nagpakumbaba. Ang kailangan mo ngayon, clean heart and a right spirit. Ang gusto ng kaaway, manatili kang nasa dilim. Ayaw niyang mawala ka doon. Nakatikim ka na ng liwanag, pero gusto niya, pabalikin ka uli sa dilim. Wag na wag kang papayag. Ano nangyari doon sa pastor na yon? Meron pong nag-alaga sa kanyang ibang church. At alam niyo po si pastor,
ni-restore ni Lord. Nakabangon po siya muli sa kanyang pagkakalugmok at sa kanyang pagbangon. Ngayon po, meron na po uli siyang ministry na pinagkatiwala sa kanya. Nagkabalikan po sila ng kanyang pamilya, naging maayos po ang kanilang buhay. At ito pa ang matindi, yung babae na naling sa kanya, na born again pa. Pero hindi sa church niya. What am I trying to say? If you have the right spirit, walang hindi kayang gawin ng Diyos sa'yo. Kahit lugmo ka. Sa tingin mo ngayon, lugmo ka. Sa tingin mo ngayon, ikaw ay nasa kumunoy ng kasalanan. Gusto kong sabihin sa'yo, ang kamay ng Diyos ay iniuunat niya ngayon sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Hagipin mo ang kamay ng Panginoon. At pag hinagip mo ito, hindi ka niya bibitawan. At hindi ka na rin bibitaw sa Kanya. At pag nahawakan mo ito, hihilahin ka nito niya sa kumunoy na kinaroroonan mo. At please, huwag ka na muling babalik. Number 3, willing spirit. Willing magpaayos. Willing mag-undergo ng consequences. Willing to pay the price. Yung pastor na yon, mega church pastor na yon, ha? He went to a very humbling experience. Nakaranas siya ng maraming pangungutya. Tanong ko sa iyo, bakit po hindi agad gustong i-expose ni Satanas ang mga pagkakamali natin? Iniintay niya na makarating ka sa isang position of influence. Bago isang bulat sa marami ang pagkakamali o ang kasalanang ipinamumuhay ng isang Kristiyano. Para bagang nagmi-meeting sina Satanas at ang kanyang mga kampon at sinasabi, Boss, pwede na natin itong ipahiya. Meron na siyang 10 members. Ang sabi ni Satanas, easy lang kayo guys. Hindi pa time. May plano ako dyan. Boss, 50 na ang miyembro niya. Tinatamaan na yung ating mga kuta. Hindi pa ba natin ito atakihin? Sabi ni Satanas sa kanilang pag-uusap, wait lang. Relax lang kayo. Hanggang sa umabot na sa libo-libo ang naging membro. Ang sabi ni Satanas bigla, ngayon na, ipakita nyo na ang pagkakamali ng taong ito. At sumambulat sa maraming tao. At dahil siya sumambulat sa marami, apektado ang buong kongregasyon. Matalino at tuso ang kaaway. Umiyak ka na ngayon habang wala ka pa sa position of authority. Magpatama ka na ngayon, maging willing ka na ngayon na mag-undergo ng consequences. Huwag mong iintayin na dumating ka pa sa point that you will affect the lives of many people. Alam ni Satanas ang kanyang ginagawa, pero gusto kong sabihin sa iyo, isang panalangin mo lamang, tumba at wasak ang mga kuta ng kaaway sa iyong buhay. Isang panalangin lamang ng isang willing spirit na may clean heart and right spirit. Maraming ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Number 4 and the last, joy of salvation. Dahil sa kasalanan, yung una mong naramdamang kagalakan nung ikay maligtas, bigla itong nawawala. Naalala mo ba nung una kang born again, na tinanggap mo si Lord sa iyong buhay? Do you still remember that day? Na para bang kayang-kaya mong siran ang buong barangay mo, sa sobrang in love mo kay Lord at nireceive mo ang kanyang kaligtasan, gusto mo itong ma-share sa iba. Pero nung dumating ang time, natapilok ka, nahulog at nadapa sa kasalanan, yung kagalakan na dulot ng kanyang kaligtasan, unti-unting nawala. Kasi sa pakiramdam mo, ayaw na sa akin ng Diyos. Sa kabila ng kanyang ginawa sa buhay ko, ganito ang ginawa ko sa kanya, kaya marahil galit na galit sa akin ang Panginoon. Joy of salvation ay nanakaw ng kaaway. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kung ikaw ngayon, limot mo na yung kagalakan mo nung tinanggap mo si Lord,
today, He is going to renew that joy in you. Aalisin niya yung condemnation and guilt na inilalagay ni Satanas. Kasi ang sinasabi niya sa'yo, hindi ka na kayang tanggapin ni Lord kasi ang laki ng kasalanan mo. Ang sama-sama mong tao, kaya hindi ka na pwedeng mahalin ng Diyos mo. Galit siya sa'yo. Kaya yung tao, sinisisi niya kasi niya sarili, nahihiya siya dahil sa kanyang kasalanan, pero hindi niya alam na sa isang hingi lang ng tawad, na may tunay na pagpapakumbaba, hinuhugasan ng Diyos ang kasalanan at ibinabaon sa limot na parang walang nangyari. Ganon ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi yun kagaya ng tao na nagtatanim, na binabalik-balikan, na kahit humingi na ng tawad, kapag kalipas ng ilang buwan, huungkatin na naman. Pag nag-away, ang mag-asawa, laging uungkatin yung nangyari 20 years ago. Pwede ba mag-move on ka na? Ang Diyos nga, hindi niya tinatandaan ang iyong kasalanan kapag ito'y naihingi mo na ng tunay na kapatawaran sa Kanya. Nililimot niya na ito, binubura niya na ito sa Kanyang alaala. At ang ginagawa niya, binibigyan Kanya ng bagong simula, malinis, maayos, at may magandang hinaharap. That is the restoration of the joy of your salvation. Ang kaalaman na kapag ikay pinatawad, ikay malinis, at ikay bago na. That is the power of His forgiveness. Amen? Sabihin mo nga sa iyong sarili, tinatanggap ko ang restoration ng joy of my salvation. Amen? Luke chapter 22 verse 50. Ito po ay nangyari noong si Jesus ay hinuli na ng mga soldiers. Anong ginawa ni Peter doon sa isang Romano? Nagtapang-tabangan si Pedro. Anong ginawa niya? Kanyang tinaga yung isang sundalo at tinamaan ang kanang tenga at natapyas ito. And Jesus said in verse 51, "No more of this." At He touched his ear and healed him. Biglang na-heal yung lalaki. Ay, anong ibig mo sabihin, Pastor? Magugulat kayo kasi sa John chapter 18, the same story, merong maliit na detalye about repentance. Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear, and the servant's name was Malchus. Sabihin natin, Malchus. Ano mong ibig sabihin, Pastor? Hindi binanggit sa Luke, pero binanggit sa Book of John ang pangalan nung taong tinagpas ang tenga. And his name was Malchus. Eh ano bang ibig sabihin niyo, Pastor? Alam niyo ba that this person, si Malchus, according to the Bible scholars, kasama po siya sa Day of Pentecost. Alam niyo ba na itong si Malchus na ito ay na-born again? At kasama siya sa founding fathers ng First Church. Ang dating Romano ay isang servant, pinagaling ng Diyos. At kalaunan, siya po ay naglingkod sa Panginoon. Paano? Paanong paraan? Si Pedro, nakipag-ayos, nagpakumbaba kay Malchus. Kaya si Malchus at si Simon Pedro naging magkasama na hanggang doon sa Day of Pentecost. Ano po ang ibig kong sabihin? Yung kaaway mo o yung taong nanakit sa'yo, hindi mo alam, kasama siya sa plano ng Diyos. Kasama siya sa ililigtas ng Diyos. Kaya please lang, patawarin mo na. Pag humingi ng tawad sa'yo, huwag mo nang sumbatan ng isa-isa. I-release mo agad ang forgiveness and at the same time, humingi ka rin ng tawad upang ikaw rin mismo ay lumaya sa anumang pagkabihag ng kaaway. Ganon kumilos ang Diyos. Si Malchus, who was a nobody,
He became one of the founding fathers of the church. Nakaranas ng himala, pero hindi siya na-born again sa himala. Doon siya na-born again sa pagpapakumbaba ni Pedro. Amen? Kaya pansinin ninyo, the moment that you act and perform miracles, it does many things sa isang tao. Pero ang totoong magbibigay ng transformation sa iyong kapwa from the inside ay pag nakaranas siya ng kabutihan mo. Amen po ba? Ang dami ko na pong nakasalubong na hindi ko kilala, na uma-attend na dito po sa ating church, na kaya po siya nagkaroon ng, kaya po siya napapunta sa ating church kasi siya po ay natulungan. Siya po ay naasistihan sa panahon ng kanyang pangailangan. Minsan hindi mo na kailangan mag-share ng word. Hindi mo na kailangan magsalita ng maraming bagay. Yung pagtulong mo pa lamang at paggawa ng kabutihan sa Kanya, dinadala mo na siya sa paanan ng Diyos. Kaya pwede ba, yung katabi mo, isipin mo na kung anong kabutihan ang gagawin mo dyan. Pwede ba yon? Paglabas nyo dito, pagsakay nyo sa inyong sasakyan, isipin mo na kung anong kabutihan ang ibibigay mo dyan sa iyong katabi. Pwede ba yon? Sabi nung isa, finally, mararamdaman ko din ang kabutihan mo. When you forgive, you free your soul. But when you say, I'm sorry, you free two souls. It is better to free two souls than just one soul. At ang kapangyarihan ng paghingi mo ng tawad at pagre-repent, dalawang tao ang iyong pinapalaya. Ikaw at yung nagawan mo ng hindi maganda. And remember this, that God heals us so that we don't have to hurt others. It's so unfair if we are healed by God and yet we are hurting other people. Ibig sabihin, hindi totoo ang naging healing na meron ka. Ano lang po ang dapat nating laging sasabihin? Luke chapter 23 verse 34. This will be the last verse. Ano pong sabi doon sa Luke 23 verse 34? Kagaya ng sinabi ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang lagi mo lang sasabihin, Panginoon, patawarin niyo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede ba tayong tumayo ngayong oras na ito? May pagkakataon po, nahihiya talaga tayo mag-sorry. Hiyang-hiya tayong humingi ng sorry. Na para bang ito'y kabawasan ng ating ego o ng ating pagkatao. Not knowing that the moment you humble down, you truly repent from all your sins, hindi natin alam, may magandang ginagawa po ang Diyos. May restoration siyang ginagawa sa atin. If you want real restoration in your life, it is high time for you to really repent of your sins. God cannot be mocked. Hindi natin pwedeng bulahin ang Diyos. He exactly knows the deepest desires and motives of our hearts. Ang kailangan lang natin gawin, huwag nating lokohin ang ating sarili. Magpakatotoo tayo. Kung kailangan natin ng Diyos, just say it plainly, Lord, I need you. Kung nahihirapan kang humingi ng tawad, hingin mo sa Diyos yun. Lord, give me a willing spirit. Give me a right spirit, Lord God. Give me a clean heart, Lord. And restore unto me the joy of my salvation. Marami ho dito, ang tagal na nating born again. Pero hindi mo na uli maalala yung kagalakan na yon nung tinanggap mo siya. Dahil sa dami ng iyong pinagdaanan, hindi mo na ma-recall. Pero today, as we repent, si Lord,
may i-restore sa'yo. Hindi mo na matandaan yung feeling ng tunay na ligtas. Parang mechanical na lang sa'yo. A-attend ng linggo, kakanta, makikinig, uuwi. May kipag-fellowship, a-attend na uli ng linggo. Parang it is all mechanical. Wala na yung heart. Pero today, if you repent of your sins, and truly, in your heart, aminin mo sa Diyos na ayaw mo na sa kasalanang yan, na gusto mo nang mamuhay ng may kabanalan. If you are always absent in the secret place, you are present at the secret sin. Kulang na sa intimacy. Wala nang panahon para mag-pray. Pastor, wala akong time na makinig ng word. Wala akong time magbasa ng Biblia. Busy ako sa trabaho. Yan ang naging principle natin. Gusto mo mag-adjust sa iyong trabaho ay ang salita ng Diyos. Bakit hindi mo baligtarin at hayaan mong ang trabaho mo ang mag-adjust sa salita ng Diyos? Nahayaan mong magbigay at maglaan ka ng panahon to eat on His Word. To really dig deep in His presence. That is the reason why we do not experience real change. Because we are not rooted in the Word. It is my heart's desire this morning, kapatid. Let your work revolve around the Word. Do not let the Word revolve in your work. Huwag ang Word ang masasacrifice. Parang pag mapipiliin ka ng priorities, ang dali mong bitawan ng Diyos. Kapag meron kang isasakripisyo at hindi mo tatangkilikin, parang ang dali lang sa'yo. Hindi na ako attend ng linggo para makapahinga ako kasi pagod ako for the whole week. Parang ang dali sa'yo noon. Ibig sabihin, you have lost the joy of your salvation. You let the work adjust to the Word. And this time, kapatid, hihingi tayo ng clean heart. Hihingi tayo ng pure heart. May mga nakasakit ng kalooban mo, kapatiran pa naman. May mga nangdaya sa iyo. May mga nag-take advantage ng kabaitan mo. And most of the time, sila yung nakikita mo sa church. That's reality. This church is a hospital for broken people. Hindi po ito isang museum ng mga magagandang creation lamang. But this is a hospital. Kaya ang makikita mo dito ay mga may sakit. Emotionally, physically, mentally, financially. That is why ang gusto ni Lord sa atin, clean heart. As we sing this song, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. come on with all your heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. That hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided to one human reign. A heart that feels compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma worship
that rises to your throne. Come on, let this be your worship and prayer now. A pure Hingin mo heart, yan sa Diyos. that's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after A pure heart. That's what I long for. Come on, with all your heart. A heart that follows hard. Kayo lang ni Lord. Come on, it is between you and God. A heart that hides Your word, so that sin. will not come in. A heart that Not divided. the one who will reign. A heart that needs compassion. To please you, my Lord. See the road of worship. That rises Isang pusong tapat. your Oh, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipon, ika'y makakalan. Ang dumo'y papupuri sa'yo lamang. isang pusong Come on, with all your heart. Isang pusong tapat. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang Isang alinlangan. pusong sa'yo'y walang Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Isang pusong Tinitibok, na ika'y ika'y parangalan. parangalan. Oh, you deserve Ako'y our pagpupuri worship, Lord. sa'yo lamang. Oh, Isang pusong tapat, isang pusong tapat, at sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, na ika'y parangalan. Kagaya ni David, ito yung awitin ng kanyang puso. Sing it. Isang puso tapat. Iparinig mo kay Lord. Kung anong dinidesire mo ngayon. Come on. Wala kailangan. Isang puso. Lukot. Sa huling pagkakataon, isang pusong tapat. Come on, with all your heart. Tanggapin mo ngayon ang clean heart. Baliwala ang lahat ng bagay sa mundo. Kung ang puso mo naman ay malayo sa Kanya. Handog ko. Oh, hallelujah. Ngayong oras na ito, ikaw yung Kristiyano, meron dito magaling kang magtanim. Magaling kang magtanim ng sama ng loob. You are easily offended. Kahit ang tagal mo na, you are easily offended. This is the time. Palitan ng Diyos yung pusong offended ng isang pure heart.
At meron din po dito sa ating kalagitnaan, pinatigas na ng galit, pinatigas na ng sunod-sunod na dagok ng buhay ang puso mo, na ang feeling mo, walang pagmamahal o pagkalinga ang Diyos sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang pusong kalos, pusong matigas, ngayong oras na ito, pinapalta ng Diyos ng pusong dalisay. Receive it now. Receive. 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 At yung kagalakan mo, nananakaw ng kaaway, ngayong araw na ito, tanggapin mo muli. Raise your hands. Lord, I release unto them the renewed, revived, revitalized, and fresh joy of their salvation. Inaalis ko ang lahat ng pandaraya ng kaaway sa kanilang buhay. Inaalis ko ang guilt and condemnation. Inaalis ko ang masyadong paninisi sa sarili. Sa pangalan ni Jesus, I command you, the spirit of condemnation and guilt, to go out of these people now. In Jesus' mighty name. Ika'y pinili ng Diyos. At ika'y may bagong simula. At yung mga dati mong nagawa noon, kung ikaw ay nagpapakumbaba ngayon, if you have the true repentance, right now, the Lord is restoring your joy, and the Lord is giving you a new start, a new journey of your Christian life. Receive this right now. In Jesus' name. At Panginoon, tulungan mo din kami magpatawad, mag-release ng forgiveness sa mga taong aming nakakasalamuha, sa mga hindi maayos ang trato sa amin, sa mga nakakaroon ng unfair treatment sa amin. We are releasing forgiveness upon them now. In Jesus' name. At Lord, tinatanggap namin ang malinis na puso. Sabihin nga po natin, Lord Jesus, Lord Jesus, I receive a clean and pure heart, a right, strong, and willing spirit. Thank you, Lord, for restoring the joy of my salvation. my salvation. I am super blessed. I am super blessed. I am highly favored. I am highly favored. I am deeply loved by you. Loved by you. Gagamitin mo ako, Panginoon. At ang buhay ko ay magiging isang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. I will live in holiness by your grace and mercy. In Jesus' name. Ang lahat po ng tumanggap ay magsabi na Amen and Amen. Umamay ka ng 3 tao, sabihin mo sa kanya, I release the love of God in your life.